Thank you. Good morning. Good morning. Kumusta po kayo? Walang sakit? Okay. Hindi pagod? Ako lang pagod. Hindi pa tapos, pero ayos na. Welcome once again. Muli po, welcome po. Can you reduce the bass for So, this one, hindi pa? PPT? Still, we are talking about suffering. Patuloy po ang pinag-uusapan po natin ay tungkol pa rin po sa suffering. Actually, we don't like the topic, At sa katunayan po, hindi po natin gusto yung ganito pong usapin. but we have to learn it and understand it. Pero kailangan po natin itong matutunan at maunawaan. Without suffering, nothing will happen to us. Dahil kung wala pong paghihirap, wala pong mangyayari po sa atin. When you planted anything, you need to take care of it. Kapag ikaw po ay may itinanim, kailangan niyo po itong alagaan. If you will not take care of it, you cannot get what you expected the result. Dahil kung hindi niyo po ito maalagaan, hindi niyo po makukuha yung inaasahan po ninyong resulta. Yeah, last week it was open, then rainy, then we have no the PowerPoint. At yung nakaraang linggo nga po, bukas po yung bubong natin, tapos umuulan, kaya po walang projector. Yeah, still we studied the Word of God. Pero pinag-aralan pa rin po natin ang salita ng Diyos. Today, the second time of suffering. At ngayong araw po, yung ikalawang beses po ulit tungkol po sa usapin ng suffering o paghihirap. That's why subtitle is fighting. Kaya po yung isa pong subtitle ay yung pakikipaglaban o fighting. Yes, one thing, discipline, then fighting. That's what we have to do. Opo, yung isang beses po, yung isa pong bagay una, yung disiplina, at ikalawa po yung pakikipaglaban. Yun po yung dapat po nating gawin. Yes, without discipline, nothing will be okay. Opo, dahil kung wala pong disiplina, wala pong magiging maayos. This is what we thought about our salvation. At ito po yung pinag-usapan natin tungkol po sa ating kaligtasan. Yeah, God has a purpose. That's why God created every creation. Na ang Diyos po, meron siyang layunin, kaya inilikha po niya lahat. Then God gave that purpose of God to the man. At yung kanyang layunin na yon, ibinigay po ng Diyos yun sa tao. Then human committed sin, then lost what God expected for human. Subalit ang mga tao nga po ay nagkasala, kaya nawala po sa tao yung layunin ng Diyos. Then God is the one have to reset it. At ang Diyos, kailangan gumawa siya para pumuling maibalik yon o ma-reset. Then God sent Jesus to restore, reset the original plan of God. At isinugo nga po ng Diyos si Jesus upang muling ibalik yung original na plano po ng Then Diyos. the one who accepted the original plan will be called the children of God. At siya na tumanggap ng original na plano po ng Diyos na yon ay tatawagin pong anak ng Diyos. From that moment, the plan of God will start. At sa pagkakataon po na yon, magsisimula na po yung plano po ng Diyos. That's what we call infant in Christ. Tinatawag din po natin yun na ikaw ay sanggol na kay Kristo. Even Christian, they misunderstood very big mistakes, mistakes. At kahit po yung mga Kristiyano, meron po silang malaking bagay na naipagkakamali po. As long as they accepted Jesus Christ, everything is okay. That's actually wrong. Na basta tinanggap mo na si Hesus Kristo, ayos na ang lahat. Sa katunayan, yun po ay mali. Bible declared and explained it clearly
when somebody accepts Jesus Christ, they are infant in Christ. Dahil sa Biblia po dineklara at malinaw po na sinasabi na kapag ikaw tinanggap mo si Hesus Kristo, ikaw ay sanggol pa lamang kay Kristo. Infant must grow. At yung sanggol na yon kailangan lumaki. If infant will not grow, yes, they are human, but still they cannot function as human. Dahil kung ang isang sanggol ay hindi lalaki, bagamat siya ay tao, hindi po siya makakakilos bilang isang tao. That's why I have to grow and be mature. Kaya kailangan lumaki, lumago hanggang sa maging matured. If not, they are called children of God, yet they will live as the slave of Satan. Dahil kung hindi po, bagamat sila po ay tinatawag na anak ng Diyos, ngunit sila po ay mamumuhay bilang alipin ni Satanas. So many almost Christians, they are called children of God. Ibig sabihin po nun, halos lahat ng mga Kristiyano, tinatawag po na anak ng Diyos. Yet, they cannot get inheritance of God for their lives. Ngunit hindi po nila makukuha yung pamana ng Diyos sa kanilang buhay. God gave us order to be perfect as what He is perfect. Dahil ang Diyos, binigyan po tayo ng kautusan na maging perfect, katulad po na siya ay isang perfect. As you parents expected that your children not only grow, but they must be like you. Nakatulad po kayo mga magulang na inaasahan ninyo ang inyong mga anak na hindi lamang sila basta lumaki, kundi sila ay maging katulad po ninyo. Yeah, growing has pain. At opo, ang paglaki po, meron pong sakit na kasama. Infant cannot grow by themselves. At ang isang sanggol, hindi niya kayang lumaki ng siya lang po. Somebody spend their lives and effort, let them grow. Meron po na dapat maggugol ng kanyang buhay, effort para sa sanggol na yun upang The siya po ay infant lumaki. must grow Ang sanggol nga po, kailangan lumaki and must be mature. at maging matured. Let's think about what is love. At ngayon po, isipin po natin, ano po ang pag-ibig? When you talk to your children, I love you. What do you do? What concept come to your mind? At kapag sinasabihan po ninyo ang inyong mga anak na mahal kita, ano pong konsepto o kaisipan yung meron po kayo? Whatever they want, you will provide it and give it to them. Is it love? Na ano man yung gusto nila, ibibigay niyo po ba yan lahat sa kanila? Yun po ba ay pag-ibig? Yes or no? Yes, you want to give them whatever they want. Opo, nais ninyo, gusto ninyo na ibigay sa kanila lahat, ano man yung gusto po nila. But still, they don't know what is right, what is wrong. Pero hindi pa po nila alam na lubusan kung ano po yung tama at mali. Even though they ask something, but they don't know how to use that matter properly. At kahit po mahingiin sila, hindi pa rin po nila alam kung paano po gamitin ng tama yung hinihingi po nila. That's why when they ask wrong, when they do wrong, then you give them corrections. Kaya kapag sila po ay nagkakamali o may ginawa silang kamalian, itinutuwid niyo po sila o That's what we itinatama. call love also. At yun din po ay tinatawag na pag-ibig. Or that's what we call also discipline. At tinatawag din po yung pagdidisiplina. That's what we call also rebuke. At tinatawag din po yun na itinatama, pinapagalitan niyo po sila, But for pinagsasabihan. them, that is suffering. Pero para sa kanila, yun po ay kahirapan o paghihirap. Yes, that's why they don't like it. Kaya ayaw po nila. Yet, we as parents have to do it. Pero tayo bilang mga magulang, kailangan po nating gawin If yun. not, they will be the most strongest enemy of you. Dahil kung hindi po, sila po ay magiging pinakamalakas na kaaway po natin. They will be bad boy. Dahil magiging masama po sila. Then, not only for you parents, but for the others in society, they will be wrong person. At hindi lamang po sa inyo mga magulang, kundi sa kahit sino man tao dito, sila po ay magiging masama sa kanila. Also, what God wants to do for us, At ang Diyos po, ang nais po niyang gawin para po sa atin, He wants to us
He wants to correct us. Nais po niya na tayo po ay ituwid, itama. But people, even we, when we did wrong, we don't want to be rebuked. Pero yung mga tao, kahit po tayo, pag may ginawa po tayong mali, ayaw po natin na itinatama o itinutuwid po tayo. Bible says, there is no discipline, no rebuking, no correction. They have no relationship at all. At sinabi po sa Biblia, kung hindi ka dinidisiplina, hindi ka pinagsasabihan, hindi ka itinatama, ibig sabihin wala kang relasyon sa Kanya. That's why when you did wrong, then you got something, correction from God, then you know He loves you. Kaya kapag ikaw ay may nagawang mali at nakatanggap ka ng pagtutuwid mula sa Diyos, ibig sabihin, alam mo dapat na mahal ka ng Diyos. If you did wrong, then nothing happened, but that's what He expected. But that's already, He has no concern of you. Pero kapag ikaw ay may ginawang mali at walang nangyari sa'yo, at yun din po yung inaasahan natin, yung gusto natin, pero ang ibig sabihin po nun, walang pakialam sa'yo ang Diyos. Love is not freely give whatever they want. Ang pag-ibig, hindi po ito yung ibibigay mo lahat, ano man yung gusto po nila. Because they don't know what is right, what is wrong. Dahil hindi po nila alam lubusan kung ano po yung tama at ano po ang mali. Later on, we will check. But let me ask you one question. At mamaya po, titignan po natin, pero hayaan niyo po na tanungin ko po kayo ng isang tanong. Bible says you have to beat the children or there is no mention at all in Bible. May sinasabi po ba sa Biblia na dapat po ninyong paluin ang inyong mga anak? O wala pong sinasabi sa Biblia na ganun? But children doesn't want to be beaten. Pero yung mga anak po, ayaw po nilang mapalo sila. How do you know God loves you? At paano niyo po nababatid o nalalaman na mahal po kayo ng Diyos? When we did wrong, then punish will follow. Oh, He has a concern, He loves you. Na isa po ay kapag may nagawa tayong mali, tapos pinarusahan tayo, itinuwid po tayo, ibig sabihin po nun, may pakialam, mahal po tayo ng Diyos. That's why even you did wrong, then nothing happened. Think about yourself. At kung ikaw naman po ay may ginawang mali, tapos walang nangyari sa'yo, isipin niyo po, tignan niyo po yung sarili niyo. Anyway, Bible also clearly says, when God loves you, God will rebuke you. At malinaw din po sinasabi sa Biblia na kung kayo ay tunay na minamahal ng Diyos, kayo po ay kanyang itutuwid, pagsasabihan, pagagalitan. Yes, without rebuking, correction, discipline, then that's not love actually. Dahil kung hindi po kayo pinagsasabihan, dinidisiplina, itinutuwid, ibig sabihin po hindi po kayo mahal. We'll read the definition of rebuke. They said, go. Declare someone to be guilty of a criminal offense. Yeah. Rebuking is what? Declare. You did what you did wrong. Yung pag-rebuke, ibig sabihin po nung sinasabi mo, dinedeklara mo sa kanya, ito yung mali mong ginawa. Yeah. This also, last week I told you Proverbs 23:13. You have to beat your children. At ito rin po yung sinabi ko nakaraang linggo sa Kawikaan chapter 23 verse 13 na dapat po, kailangan ninyong paluin ang inyong mga anak. Do not follow your emotion or angers. Ngunit, huwag niyo pong susundin yung inyong emosyon o galit. You gave them the line, the rules, Bigyan niyo po sila ng batas according to the Bible. na ayon po sa Biblia. Also, you even never change that rule also. At kahit kayo po, dapat hindi kayo pabago-bago dun sa utos o batas na ibinigay niyo sa They will kanila. not follow. Yes, you have to warn them several times. At kapag hindi sila sumunod dun sa utos ninyo, kailangan niyo po silang pagsabihan ng maraming beses. Then, don't use your any physical parts to beat them. At pag hindi pa rin po sila sumunod, huwag niyo pong gamitin yung anumang bahagi ng inyong katawan para paluin po sila. Stick, rub. Kuha po kayo ng isang stick, Then, pamalo, correct them.
At ituwid niyo po sila. Of course, first, rebuke them. Siyempre po una, dapat pagalitan o pagsabihan niyo po Let them sila. understand what they did wrong. Kailangan ipaunawa niyo po sa kanila kung ano po yung ginawa nilang mali. Then if you will do that, you will save what? Their souls. At kapag pinagalitan, pinagsabihan niyo po at ginawa niyo po yun sa kanila, ibig sabihin, inililigtas niyo po yung kanilang kaluluwa. Even church, same also. Kahit po sa simbahan, parehas lang din po. Not the blood relationship. Yes, still, the spiritual relationship is more stronger than blood. Hindi man po tayo magkadugo, ngunit yung relasyon po natin sa spiritual ay higit po na mas malakas kesa po sa magkadugo. When I discipline my two kids, Kapag dinidisiplina ko po ang aking dalawang of anak, course, even I beat them, my heart is so painful. at syempre po kahit pinapalo ko po sila, sobrang sakit po nun sa aking puso. Until grade 6, that's what I did. Hanggang grade 6 po sila, ginagawa ko po yun. But now, one of them told me, I didn't understand what you told me. At ngayon po, yung isa sa kanila, sinabi niya sa akin na hindi ko nauunawaan dati yung sinasabi mo po. After you correct me, beat me, then you hug me, you said, I love you. Na matapos mo akong pagalitan, pagsabihan, papaluin mo ako, tapos pagtapos nun, yayakapin mo ako, sasabihin mo sa akin, mahal mo ako. Daddy, you told me I love you, yet you beat me? He said, I couldn't understand that moment. Na sabi niya na, tay, pinapalo mo ako, tapos sayakapin mo ako, sinasabi mo na mahal mo ako, pero pinapalo mo ako. Sinabi niya na hindi po niya yun nauunawaan Now? nung pagkakataon na yun. Now I understood. Pero ngayon, nauunawaan ko na. Anyway, even Romans 8:18 says, yes, correction, suffering, discipline, hindi masaya. At maging po sa Romans chapter 8 verse 18, sinasabi na yung pag pinagalitan ka, dinisiplina ka, itinuwid ka, yung paghihirap, hindi po yun masaya. It is so painful. Ito po ay napakasakit. Yet, the result is you cannot imagine it. It's so good. Pero yung resulta po noon, hindi po ninyo kayang isipin. Ito po ay napakabuti, napakaganda. Especially when someone will rebuke it or disciplined by the word of God, they could see God's glory in their lives. Lalo na po pag ikaw ay pinagsabihan, itinuwid, ayon po sa salita ng Diyos, makikita po yung kaluwalhatian ng Diyos. Yes, actually, acceptance of Jesus Christ is starting of suffering. At sa katunayan, nung pagkakataon na tinanggap mo si Jesucristo, dun din po nagsimula yung suffering o paghihirap. This one, how to be disciple of Christ. At dito po nakalagay kung paano po maging disipulo ni Jesucristo. Other word, acceptance of Jesus Sa Christ. ibang salita, ito po yung pagtanggap kay Jesucristo. Deny themselves is they will be corrected by others, the one who has right way. Ang pagtatanggi ng sarili, ibig sabihin po noon, sila po ay itutuwid ng iba, siya na may karapatan po at may tamang daan. We call Jesus is our King. At tinatawag po natin si Jesus na ating hari. He has his own, I have my own. At meron po siya ng kanya, meron din po ako sa sarili ko. But Bible says, I don't care what you have, your opinions, but you have to submit to me. Pero sinasabi sa Biblia, wala akong pakialam sa kung ano mang kaunawaan o opinyon ng meron ka. Ang dapat mo lamang gawin ay sumunod ka sa akin. That is suffering. At yun po ay suffering o That is paghihirap. so painful. At yun po ay napakasakit. That's why if we will not submit, then God will give small pain. Kaya kapag hindi po tayo sumunod, bibigyan po tayo ng Diyos ng maliit na pasakit. Then, that's what we call, when we follow, then, Bible says, take up our cross. At yung po yun, kapag tayo po ay sumunod na, ang sinasabi sa Biblia, pinapasan po natin yung ating krus. Up to this point is suffering. At hanggang po sa pagkakataon na to, ito po yung suffering o paghihirap. For growing, there are two matters. Para po sa paglago o paglaki, meron pong dalawang bagay. One is suffering. Ang isa po doon ay ang suffering. Yes, is
actually deny ourselves. At sa katunayan, yun po yung pagtanggi po sa ating sarili. Other word, submit to God. At sa ibang salita naman po, yun po yung pagsunod po sa Diyos. Yes. If you have no struggling to correct your lives, then you have to check you are a real child of God or not. At kung wala po kayong paghihirap para po itama o ituwid ang inyong buhay, kailangan niyo pong tignan o suriin. Kayo Then, po ba ay tunay na anak ng Diyos Let's o come hindi to po? other parts. At punta po tayo sa ibang bahagi. So, the fighting today. Sa pakikipaglaban naman po. Fighting, we have to know why we have to fight. At sa pakikipaglaban, dapat po nating malaman bakit natin kailangang lumaban. From the start the Bible, God told us you have to fight. At sa simula pa lamang po ng Biblia, sinasabi na po sa atin ng Diyos, dapat kang lumaban. Anyway, we took this scripture, Genesis chapter 126, is our foundation. At kinuha nga po natin itong verse ito na Genesis 1:26 bilang ating pong mga pundasyon. Yes? Especially image and likeness. Lalo na po doon sa image at likeness. What is image? Ano po yung image? Image is, Personality. read it, Gazette go. Character, personality, love, forgive, generosity, merciful. Yes, likeness. Function like. Yeah, it's not looks like, but function like. Ang likeness po, hindi po ito yung kamukha, kundi yung function like. Nagagawa mo yung kayang gawin ng Diyos. Whatever God has, God does. That's what we also have. Ano man ang meron ng Diyos, at ano man yung kayang gawin ng Diyos, yun din po yung meron po tayo at kaya po nating One gawin. of them is authority. At ang isa po doon ay ang authority, kapangyarihan. Why God gave us authority? At bakit po binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan? Yes. Without authority, we cannot grow, also we cannot do anything. At dahil po kung walang authority, hindi po tayo lalago at wala din po tayong magagawa. Why? Still, God gave us authority. At patuloy po, bakit po tayo binigyan ng Diyos ng authority? God gave everything to the human. At ang Diyos po, ibinigay niya lahat sa tao. That the human committed sin, Pero ang tao po nagkasala, they died. namatay po sila. Okay? Die means, At yung ibig sabihin ng kamatayan, read. First one. physical death, Second. spiritual death, Third. lost everything. Yes. Then, we lost everything which God gave us. Nawala nga po lahat sa atin na ibinigay po ng Diyos. God gave kingdom. Binigyan po tayo ng Diyos ng kaharian. Why? Bakit po? Genesis chapter 126 declared. Dahil ayon po sa Genesis 1:26, dineklara po doon. But Genesis chapter 2 to 17, they died and they lost. At nakalagay naman po sa Genesis 2 verse 17, ang tao po ay nagkasala at sila ay namatay at nawala po sa kanila lahat. Meaning, Satan owns what we had. Ang ibig sabihin po noon, ang nagmamay-ari na po ng lahat ng meron tayo ay si Satan na po. Not only kingdom itself, the one we are also became slave of Satan. At hindi lamang po yung kaharian, kundi maging po tayo ay naging kanya, naging kay Satan. After Jesus reset the original plan of God, then we accepted that original plan, we became children of God. Pero matapos pong ibalik ni Jesus yung original na plano ng Diyos at matapos din po nating tanggapin yung original na plano po na yun, tayo po ay naging anak ng Diyos. Jesus redeemed us from the slave of Satan. Si Jesus po, itinubos po tayo mula sa pagiging alipin ni Satan. Not only our identity, but what God gave us even. At hindi lamang po niya tinubos yung ating pagkakakilanlan, kundi maging po lahat ng ibinigay sa atin ng Diyos. Usually Christians, they said, I became child of God. At madalas po sinasabi ng mga Kristiyano, ako ay naging anak ng Diyos. But they don't think about what they still didn't declare or didn't get
on their hands. Pero hindi po nila naisip yung hindi ba po nila nakukuha sa kanilang mga kamay. How many of Christians, they said, we have to get back the kingdom which God gave to the human. Ilang mga Kristiyano po ba ang nagsabi na kailangan nating mabawi yung kaharian na ibinigay sa atin ng Diyos. That's why they don't fight. Kaya po, hindi sila nakikipaglaban. Think about when God brought the Israelites from the Egypt. Isipin niyo po, nung inilabas po ng Diyos yung mga Israelita mula doon sa Ehipto. Then God prepared the Canaan, which the honey and milk flows. Inihanda po ng Diyos yung lupang pinangako yung Kanaan, kung saan masagana po lahat ng bagay. God didn't say, oh, I already prepared, you just come in. No, He didn't. Kailanman hindi sinabi ng Diyos, inihanda ko na to, lumabas na lang, lumayas na lang kayo dyan at pumunta kayo dito. What God said? Ano po yung sinabi ng Diyos? You have to come in, you have to fight, kill them all. Kailangan ninyo pumunta doon, kailangan ninyo makipaglaban, kailangan nyo pong patayin lahat ng nandun. When they fight with the Canaanites, then they will know how they are so strong, what God, the promise was right. At nung sila po ay nakipaglaban sa mga tao doon sa Kanaan, nalaman nila kung gaano sila kalakas at kung gaano po katama yung pinangako ng Diyos sa kanila. Nowadays, church doesn't talk about Redeemer. At sa panahon po ngayon, hindi na po masyadong tinatalakay sa mga simbahan yung tungkol sa pagtubos o manunubos. Jesus is Redeemer. Si Jesus po ay ating manunubos. Amen. 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 What is the Redeemer? At ano po yung ibig sabihin ng manunubos? Okay. I am the one pawn, for example, this tablet to the pawn shop. Halimbawa po, isinangla ko po itong tablet na to dun sa pawn shop, sa sanglaan. I cannot pay, meaning I cannot get my own. At kung hindi ko po yun kayang bayaran, ibig sabihin, hindi ko po makukuha yung gamit ko na yun. Somebody paid my utang. Tapos meron pong nagbayad, tumubos nung bagay po na yun na As sinangla long ko. as he paid my utang, this one will belong to the one who paid the utang. At kung sino man po yung tumubos nung aking isinangla na yun, ibig sabihin, sa kanya mapupunta yung sinangla ko. Right? Amen? But he didn't get. Pero ang ginawa niya, hindi niya yun kinuha. He don't pay, but he gave back to the original owner. Ang ginawa niya, siya yung tumubos, tapos yung sinangla na bagay, ibinalik niya dun sa tunay na may-ari. That's a redeemer. Yun po yung ibig sabihin ng manunubos. We human lost kingdom. Na tayo mga tao na wala sa atin yung kaharian. Then we have utang of sin. Tayo, meron tayong utang dahil sa ating kasalanan. But we didn't pay anything for our utang of sin. Pero wala tayong binayad para dun sa utang ng ating kasalanan. Jesus is the one pay our utang. Si Jesus ang siya nagbayad dun sa ating He utang. paid our wage of our sins. Binayaran niya ang ating kasalanan. And He redeemed my possessions, including kingdom and my identity as children of God. At tinubos niya lahat ng aking ari-arian, kasama doon yung kaharian at ng aking pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos. And give it back to the human, that Jesus is the one will get. At ibinalik po niya yung sa tao, hindi po yung kinuha ni Jesus. Then, what we Christians think, oh, only my identity was changed from the slave Satan to the child of God. Subalit tayo mga Kristiyano, ang iniisip lamang po natin, ang itinubos lang ni Jesus ay ang ating pagkakakilanlan na mula sa pagiging alipin ni Satan, ngayon tayo na ay anak ng Diyos. That's why we became king and child of God, yet we have no wealth as kingdom. Kaya naman, tayo nga ay naging hari at naging anak ng Diyos, subalit wala naman tayong yaman dahil wala pa rin sa atin yung kaharian. Jesus gave back what we lost to us. Then, our identity we have, but where is the kingdom yet?
Si Jesus, tinubos niya lahat at ibinalik niya sa atin lahat. Ngunit ang nasa atin pa lamang ngayon ay ang ating pagkakakilanlan. Nasaan na ang kaharian? Who has it? Nasaan na po? Na kanino po yun? Who has our possessions? Na kanino? Nasaan na po yung ating mga ari-arian? Satan. Ay, Satan. We didn't know what we lost. Hindi po natin alam kung ano po yung mga nawala sa atin. That's why we are satisfied actually. I became child of God. Then we never think about what God returned to us. Kaya satisfied na po tayo na, anak na ako ng Diyos. Hindi na po natin iniisip kung ano man po yung ibinigay sa atin ng Diyos at ibinalik po niya sa Now atin. we know At ngayon, alam na po natin God gave back us. kung ano po yung ibinalik sa atin ng So Diyos. we know now Satan is the one has our kingdom. At ngayon, alam na rin po natin na nakay Satan yung ating kaharian. As long as you know that is yours, then what will you do? At basta alam mo na sa'yo pala yun, ano pong gagawin mo? Even legally, it's already proven that what will you do? At kahit po sa legal na paraan na patunayan na sa'yo yun, ano pong gagawin mo? You will say, okay naman, I already child of God, I don't mind. Ganon. Sabihin mo po ba, ayos na, sige, sa'yo na yan. Anak naman na ako ng Diyos, wala na akong pakialam dyan. Maybe for you and I will say, I'm okay, but the one who paid utang of our sin, actually he died, he's alive, then for him it's not good. Siguro para sa'yo at sa akin, maaari nating masabi yun na ayos lang. Pero para sa kanya na nagbayad para doon, namatay siya para doon, hindi po ayos yun. That's why I fight for the right. Kaya kailangan nyo pong lumaban para sa inyong karapatan. How many of you fight for your right? At ilan po ba sa inyo ang lumalaban para sa inyong karapatan? God already prepared right documents of ownership, then you don't use it. At ang Diyos, inihanda na niya yung mga legal na dokumento na nagpapatunay na ikaw nga'y nagmamay-ari nun, pero hindi mo naman ginagamit. First, you know now what you must have. Una, ngayon, alam niyo na po kung ano po yung dapat na meron po kayo. Then, you have to use your authority or right to fight for your the possessions. At ngayon po, kailangan niyo pong gamitin na ang inyong kapangyarihan at karapatan upang bawiin po lahat ng inyong ari-arian. Authority, actually, in other words, is faith. At sa katunayan, yung salitang authority o kapangyarihan sa ibang salita, yan po ay ang pananampalataya. Knowing what Bible says, then you take it as your own. Yung nalalaman mo kung ano yung sinasabi ng Biblia at tinatanggap mo yun na sa iyo. Only knowing all information, I have real authority, that's not we call faith. Pero kung mananatili lamang yun na impormasyon o kaalaman lang, meron pala akong kapangyarihan, hindi po yung tinatawag na pananampalataya. You know the power of authority, then you took that power as your own, then you use it, we call faith. At kung alam mo yung kapangyarihan ng authority na yon at kinuha mo yung kapangyarihan na yon at ginamit mo, ayun po yung tinatawag na pananampalataya. That's why nowadays, think about even yourself. Do you fight for your right? Kaya sa panahon po ngayon, kahit po kayo, isipin niyo po sa sarili ninyo, lumalaban po ba kayo para sa inyong karapatan? Why do you run after the money? Bakit po kayo naghahabol sa pera? If you are the owner of the whole world, Kung kayo yung may-ari ng buong mundo. because God gave us kingdom, Dahil ibinigay sa atin ng Diyos ay ang karyan. then you must have it. At dapat po meron po kayo. Why? You run after the money. Pero bakit wala po tayong pera? Just think about this matter more. At tignan pa po natin ito. God gave us authority. Binigyan po tayo ng Diyos ng authority o kapangyarihan. Not only for our possessions, Hindi lamang po para sa ating mga but ari-arian, every area of our lives. kundi sa bawat bahagi ng ating buhay. See, first one,
drive out demons. Sa una po, yung pagbabalayas sa mga demonyo. What demon is doing? Ano po yung ginagawa ng mga demonyo? Deceive you, Niloloko po kayo, dinadaya give you kayo. sickness even, Naglalagay sila ng sakit sa inyo. to steal the word of God from you, At ninanakaw nila yung salita ng Diyos sa inyo. yeah, make you commit sin, At ginagawa din kayong gumawa ng kasalanan. even take out the correct mind, At inaalis din sa inyo yung tamang kaisipan. yeah, mental diseases also. Kahit po yung sakit sa pag-iisip. Yes, demon is the one. Opo, yung demonyo yung gumagawa po nun. Second, Ikalawa po, speak in tongues. yung speaking tongues. That's what actually our church also At emphasizes. sa katunayan, binibigyang diin po yun dito sa ating simbahan. Yes. If you don't speak in tongues yet, you must have it. Kung wala pa po kayong speaking tongues, dapat po meron po kayo. Yeah, you have to argue with God. Kailangan po ninyong makipag-argue sa Diyos. Why? That's a promise. Bakit po? Dahil pinangako niya yon. If you didn't get His promise, meaning you don't trust God. At kung hindi nyo pa natatanggap yung pinangako ng Diyos, ibig sabihin, hindi po kayo nagtitiwala sa Diyos. This is also the first experience of God's love for you. At ito rin po yung unang karanasan ng pag-ibig ng Diyos para po sa inyo. Pick up snakes with their bare hands. At ito po, yung kaya mong hawakan yung mga ahas. Okay? They will drink poison, whatever, they will not be harmed. At kahit uminom ka ng lason, hindi ka mapapano. Sick person, when you lay down on them, you will pray, they will get well. At sa mga taong may karamdaman, kapag ipinatong mo ang inyong kamay sa kanila at ipinanalangin, sila ay gagaling. But still, we didn't understand correctly. Pero hindi po natin nauunawaan ito ng tama. This is authority. Ito po yung authority. That's what actually Jesus did. At yan din po yung ginawa ni Jesus. Then we have to do what Jesus did. At tayo, kailangan rin po nating gawin kung ano po yung ginawa ni Jesus. Why? Jesus come into your life. Bakit po? Dahil si Jesus po ay nasa inyong buhay. Other words, Jesus is in you. Sa ibang salita, si Jesus po ay nasa inyo. That's what we call in the name of Jesus. Ayun din po yung tinatawag natin na sa pangalan ni Jesus. That's why Bible says, in my name. Kaya sinabi po sa Biblia, sa aking pangalan. Yes. We have to fight for our right. Kailangan po nating lumaban para po sa ating karapatan. How many of you fight for your right? Ilan po sa inyo yung lumaban para po sa inyong karapatan? We don't fight, that's why we don't have it. Hindi po tayo lumalaban, kaya wala po sa atin yan. Our enemy is so clever. Yung ating pong mga kaaway ay clever. They try to deceive us. Sila po ay mga tuso, dinadaya po nila tayo. Thief came not only steal, but they destroy you. At yung mga magnanakaw, hindi lamang sila naparito upang magnakaw, kundi para tayo po ay wasakin. Yeah, thief was from the beginning. At opo, yung mga magnanakaw, noong umpisa pa po yan. Then, still, they have our own. At hanggang ngayon, nasa kanila pa rin po yung dapat nasa atin. So, what we have to do? At ngayon po, ano po yung dapat nating gawin? Fight. Lumaban. Fight. Lumaban. If you will not fight, you will suffer actually. Dahil kung hindi po kayo lalaban, patuloy po kayong maghihirap. But they will enjoy. At sila naman, nag-e-enjoy po sila. That's why Bible says, resist. At ayun po yung sinasabi sa Biblia, lumaban, labanan po ninyo. But what? Firstly, submit to God first. Pero una, ano po yung dapat gawin? Sumunod muna sa Diyos. You check your relationship with God. Kailangan nyo pong tignan, suriin, anong klaseng relasyon yung meron ka sa Diyos. If you didn't submit, then even you resist, they will laugh at you.
Pero kung hindi ka naman sumusunod sa Diyos, tapos kahit labanan mo sila, tatawanan ka lang po nila. They will condemn you. Ikukondena po nila kayo. That's why first, you have to correct. You must be correct yourself. Kaya una, dapat po muna ninyo ituwid ang inyong sarili. That's what we call suffer. At yun Suffering. po yung tinatawag din na paghihirap, yun po yung suffering. Yes. Follow His word. Ang sumunod sa kanyang Then kautusan, second, sa kanyang salita. Resist. At pagkatapos po nun, ikalawa, labanan niyo po sila. Remove all hindrances of your condemnation. Alisin niyo po lahat ng sagabal, yung mga kumukondena po sa inyo. Then, you fight. Then surely you will win. At ikaw ay lumaban at tiyak na ikaw ay mananalo. Actually, we don't fight. We don't resist devil much. At sa katunayan, hindi po tayo lumalaban gaano. Hindi po natin pinapaalis yung mga Even demonyo. we pray, but pray itself sometimes wrong. Pero tayo po ay nananalangin, kaso nga lang, kahit yung mismong panalangin natin, minsan mali po. When we travel, how many are you pray this matter? Kapag tayo po ay maglalakbay o aalis ng, ilan po sa inyo yung ganito po manalangin? For example, going to Baguio, Padangas, whatever. Halimbawa po, pupunta kayong Baguio o Batangas. Before you go, before you leave your house, you pray. Na bago kayo umalis sa bahay nyo, nananalangin kayo. Is it right prayer or wrong? Ito po ba ay tamang panalangin o mali po? Right, Sino po yung nagsasabi ng tama po ito? wrong, O mali po? right. Will you let me exercise all the time? Right, wrong, right. Hindi alam. Pastor, why you ask me? Is it right? Ito po ba ay tama? Tell me. Pwede po. Right, okay, right. Sino po yung nagsabing tama? Right, 1, 2. Wrong. I don't know. Why it's wrong? Bakit po kaya mali yan? Why is it right? Ano po yung tama? God gave us His authority already. Ang Diyos, ibinigay na po niya sa atin yung kapangyarihan, He gave authority. us barrel. Binigay na sa atin yung barel. Then, this one, even you hold on barrel, At ito pong panalangin na to, ibig sabihin, kahit hawak mo na yung you barel, pointed, your enemy. at inutok mo na yun sa kaaway, Oh, Father, protect me. Ama, protektahan mo ko. What do you have to do? Ano po yung dapat nating gawin? In the name of Jesus, Sa pangalan ni Jesus, all hindrances, you must go away. lahat ng sagabal, lumayas ka. I command all angels, protect my own ways. Inuutusan ko lahat ng mga anghel na protektahan, gabayan lahat ng aking daraanan. Father, thank you what you have promised. Ama, salamat po sa iyong mga pangako. You said, wherever I will go, you will say, you just said, I will protect you. Na sinabi mo na saan man ako magtungo, ako ay iyong poprotektahan. Even we pray, but that's not correct prayers. At kahit nga po nananalangin tayo, yung mismong panalangin po natin hindi po tama. Another one. At isa pa po, Is it right prayer or wrong? ito po ba ay tamang panalangin o maling panalangin? When you pray for a sick person, we used to pray. Kapag po pinapanalangin natin yung mga may sakit, madalas ganito po yung panalangin. What is wrong? Ano po yung mali dyan? Why is it right? At ano po yung tama? Ito pala, right. It's wrong. Right. Is it right? Ito po ba ay tama? Is it wrong? Ito po ay mali? Why is it wrong? At bakit po ito mali? Why? Bakit po? Why?
Bakit po? Again, God gave us authority. Muli po, ang Diyos, ibinigay na po sa atin yung kapangyarihan. You have to use your authority. At kayo po, kailangan po ninyong gamitin yung kapangyarihan. What? The last two sentences. We'll read. They will place their hands on sick people and they will get well. We have what? Authority. Meron po tayo ng kapangyarihan. That's why don't say, Father, heal him or her. Kaya wag niyo na pong sabihin kailanman o ipanalangin na, Ama, pagalingin niyo po siya. What Jesus did? Ano po yung ginawa ni Jesus? Jesus never prayed, oh, Father, heal him. Kailanman hindi na nalangin si Jesus na, Oh, Ama, pagalingin niyo po siya. What he said? Ano po yung ginawa ni I Jesus? commend you, you must go out. Ano po yung sinabi niya? Sinabi niya na ikaw, sakit o karamdaman, inuutusan kita, lumayas ka. Even sickness, you must be healed. At ikaw, karamdaman, gumaling ka. Amen. That's what we have to do. Ayun po yung dapat po nating gawin. You place your hands upon them. Ituon mo ang inyong kamay sa kanila. Even long distance, you will pray. In the name of Jesus. At kahit nga malayo ka, manalangin ka sa pangalan ni Jesus. I commend you sickness. Inuutusan kita na You karamdaman. must be healed. Ikaw ay gumaling In the name of Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. But how many? Yeah. Anyway, most children of God pray in that way. Father, heal him. At halos lahat ng mga anak ng Diyos, ganyan po manalangin, Ama, pagalingin niyo po siya. Even they do not have authority. Hindi nila alam na sila, may kapangyarihan sila. Why we suffer? At bakit sila naghihirap? Why we have hard time? Because of we got sick. At bakit rin po tayo naghihirap dahil may karamdaman po tayo? Let me tell you my own. Sasabihin ko po sa inyo yung sa akin po. This one, during sleeping, I cannot move much. Ito pong bahagi ng katawan ko dito sa likod. Kapag natutulog po, hindi ko po ito magalaw masyado. Because of what I did. Dahil po dito sa ginawa ko. Then this one still swollen, I cannot grab it well. At ito naman po, namamaga pa, hindi ko po masyadong magalaw. I didn't pray, Father, heal this one. Hindi po ako nanalangin na, Ama, pagalingin mo to. I said, it must be okay in the name of Jesus. Ang sinabi ko lamang po, ikaw, kamay ka, dapat gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Yes. We are free from any sicknesses. Opo, dahil malaya na po tayo sa anumang klase ng karamdaman. Amen. You have your authority. If you will use authority to heal any kind of diseases. Meron na po kayo ng kapangyarihan at yung kapangyarihan po na yung gamitin ninyo upang pagalingin anumang klase ng karamdaman. Yes? Then, only we have one slide. I mean the scripture. Last na po ito. Jesus sent his disciples. At si Jesus, sinugo niya yung kanyang mga disipulo. Then, Jesus expected his disciples will exercise their authority. At inaasahan ni Jesus na gagamitin ng kanyang mga disipulo yung kanilang mga kapangyarihan. They went away, Umalis nga sila they met sick persons, at nakatagpo sila ng mga taong They may pray, karamdaman, nanalangin sila, nothing happened. pero walang nangyari. Then they brought the sick person to Jesus. Tapos dinala nila yung taong may karamdaman na yun kay Jesus. And Jesus is the one commanded sickness and get well. At si Jesus yung nag-utos dun sa karamdaman na yun at gumaling yung taong yun. That's why disciples was so struggled. Kaya yung mga disipulo, naghihirap sila, nagtataka sila. Why we couldn't, but Jesus, you did. Bakit hindi namin magawa? Pero si Jesus nagagawa niya. That's what Mark chapter 9:28 says. At yun po yun nandun sa Mark chapter 9 verse 28. Jesus, after healed sickness and coming to
the inside. At matapos nga magpagaling ni Jesus ng mga may sakit, pumasok na sila sa isang Then silid. disciples followed him and asked privately, Tapos yung kanyang mga disipulo sumunod sa kanya, tapos tinanong nila si Jesus, why we couldn't need to? bakit hindi namin magawa? Jesus said what? At ito po yung sinagot ni Jesus, ano po? Without? We'll read 29. He said, go. He replied, this kind can come out only by prayer, Prayer. panalangin. Prayer is not only in the inside the prayer room. At ang panalangin, hindi lamang po ito yung nasa loob ka ng panalanginan. Yes. You have to settle the relationship with God first. Ang panalangin po, kailangan mo munang ayusin yung relasyon mo sa Diyos. Then, you will use your authority. At pagkatapos nun, gagamitin mo yung authority, yung kapangyarihan mo. Also, you have to pray correct prayer. Also. At kailangan mo ring manalangin ng tamang panalangin. That's why, if you don't pray, meaning, after you got problems, then you will fight. At kung hindi kayo nananalangin, ibig sabihin po noon, pagkatapos nyo lang magkaroon ng problema, doon lang kayo lalaban. Why do you do exercise on take some, what do you call it, the not medicine but for your health? Supplements. Yeah. At bakit po kayo nag-ehersisyo tapos umiinom kayo ng mga supplements? Before you get sick, you are the one protect yourself. Dahil para bago pa kayo magkasakit, pinoprotektahan nyo na yung sarili nyo. So, prayer, okay? Before you meet any problems, any sicknesses, At yung panalangin, dapat po bago pa kayo magkaroon ng problema o mga karamdaman, you use your authority. gamitin mo na yung kapangyarihan mo. In the name of Jesus, in my future, all hindrances, go away. Sa pangalan ni Jesus, sa aking hinaharap, anuman yung mga hindrances, lumayas ka. Yeah, all sicknesses, you cannot come into me or into my family. Anumang klase ng karamdaman, hindi ka lalapit sa akin o sa aking pamilya. Okay? What do you call it? Injection for the Vaccine. protect? Vaccine. Vaccine. Para pong bakuna. Now we know we have authority. Ngayon, alam na po natin na meron tayong kapangyarihan. So, every morning, you pray. Kaya kada umaga, manalangin po kayo. Father, we thank you. You gave us authority. Ama, salamat dahil binigyan mo kami ng kapangyarihan. I don't want to be ignorant. At ayoko maging ignorante. Right? We know now. Alam ko na ngayon. Amen. After you got sick, then you pray late already. At kapag ang ginawa niyo po, pagkatapos yun ng nagkasakit at saka pa lang kayo mananalangin, huli na po yun. Yes. Then, even financial matters, you pray. Kahit po tungkol sa pinansyal, ipanalangin niyo po. You can command, even give order to the Satan. Pwede po kayong mag-utos kahit po kay Satan, pwede niyo po siya Kingdom is utusan. mine. Why you are keeping? Akin ang kaharian, bakit mo kinukuha? That's mine. Ito ay akin. You fight for your right. Lumaban po kayo para sa inyong karapatan. Amen. How many of you will pray every day? Ilan po sa inyo yung mananalangin araw-araw? Without exercise your authority, you will not grow. Kung hindi po ninyo i-exercise yung inyong kapangyarihan, hindi po kayo lalago. When you meet the problems or you got sicknesses, then wrong prayer. Father, solve these problems. Father, heal me. That's wrong already. Tapos kapag may naranasan na kayong problema, nagkasakit na kayo, mali na yung panalangin mo, Ama, solusyonan mo to, Ama, pagalingin mo ko. Mali na po yun. That's why even 5 minutes, okay? When you wake up, kneel down, think about Him, give Him thanks. Father, thank you for giving me authority.
Kaya kada araw, kahit po 5 minuto lang, pagkagising ninyo, isipin nyo lang siya. Una, pasalamatan nyo po muna siya. Then, as long as you will do that, then not only the problem, you will know you have real authority to drive out demons, what God promised to us. At basta po nagawa mo na yon, malalaman mo na meron kang kapangyarihan at kaya mong magpalayas ng anuman. 2 matters for spiritual growth. 2 bagay po para sa espiritual na paglago. First one, discipline. Una, yung disiplina. Other word, suffering. Sa ibang salita, yun po yung suffering o Other word, paghihirap. following His words. Sa ibang salita, yun rin po yung pagsunod sa kanyang mga salita. That's for our image, characters. Yun po yung para sa ating image, para po sa ating character. Then for the likeness, authority. At para naman po dun sa likeness, yun po yung paggamit ng kapangyarihan. Authority is for fighting. At yung kapangyarihan ay para po sa pakikipaglaban. Okay? Amen? That's why 2 matters. Without 2 matters, character is so good, but you are very weak. Kaya, yun po yung 2 bagay na mahalaga. Una po yung tungkol sa ating character, dahil kung character lang, maganda nga yung character mo, pero mahina ka naman. For example, you are so handsome, beautiful, but your body is so weak. Halimbawa, napakaganda mo, pero yung katawan mo, napakahina. Dapat dalawa. Dapat both. Dapat po parehas, laging 2 yung meron ka. Okay? Your character, good, must be good. Yung character mo, dapat maganda din. That's suffering. Yun po yung tungkol sa suffering. Fighting for your strength. At yung pakikipaglaban naman, yun naman po yung para sa yung lakas. That's for the authority. Yun din po yung tungkol sa authority. Amen. Both was followed. Dapat po yung 2 na yun, parehas. Okay? Let us all stand, please. Tayo po lahat ay magsitayo. Father will do His disciplines. Yung Ama, gagawin niya yung pagdidisiplina. Also, God gave us authority. At ang Diyos, binigay niya sa atin ang kapangyarihan. God said, you have to exercise your authority. Sinabi ng Diyos, dapat mong gamitin ang iyong kapangyarihan. Then we will grow in His image and likeness. At tayo po ay lalago ayon sa kanyang image at likeness. Okay, we will give Him praise. At tayo po, bigyan po natin siya ng papuri. Okay, let us shout hallelujah. Hallelujah. Yeah. Yorayora sarayera. Yera korayera. Hallelujah. Yeah. Yeah. Karayora, yora, yora, sarayera. Yeah. 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 Hallelujah. Father, we thank you. What you are doing for your children. You discipline us. Because you love us. Father, we thank you what you gave us. Authority. Father, thank you for your word in this morning. That's why, Father, we know now what we have to do for spiritual growth. Hallelujah. Hallelujah. May the grace of Jesus Christ, our Lord
and Savior. They want to give us your name for using heavenly authority. The love of Father, still you love us. Nobody can separate us from your love. Your love secured us in you. Hallelujah. The fellowship of Holy Spirit, the one who will empower us with the full authority of God to destroy the works of devil, be with you from now on ever to ever. That's why all children of God will agree and say, Amen and Amen and Amen. Hallelujah! 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 You might be seated. Yeah, po. Before announcement, we call Kinet Gwentang. She became 18 years old. Debut. Not because she didn't do debut in our church. That's why it was no time to give sing-sing. Are we saying happy birthday? Oh. Valentine's? Love, love. Will you marry me? Happy birthday. Congratulations. Ito. Sa'yo. No need. Okay. For the announcement. Announcement po. Naka-Delta Wood. So, thank you, Father. Thank you rin po sa mga witness na po. So, announcement po. Tuwing linggo po, alas 8 ng umaga. Makita-kita po tayo tuwing linggo dito sa ating sambahayan na po. At sabi nga po, binigyan po tayo ng Diyos o pinaganda po tayo ng ating Ama ng buffet. Tama po ba? Opo. Ngayong umaga, napakaganda po ng inihanda sa atin ng ating Ama. Kaya naman, sana po, pinapanalangin ko po na maging kapaki-pakinabang po ito para sa ating lahat. Amen. Dahil pinapakain po tayo ng ating Ama, sabi nga, para lumago at lumusog. Kaya namnamin po natin yon. At huwag po nating iluwa, kundi namnamin po natin para lumago po tayo. Ano po? Yun po. And then pagkatapos po, meron po tayong gawain araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes dito po sa ating sambayan. 6:30 po yan ng umaga. So meron po tayong panalanginan. So sana po makadala po tayo. Lalong-lalo na po kung wala naman po tayong gagawin at nasa bayan lang naman po tayo. So ini-encourage ko po kayo na dumalo at samahan yung ating mga kapatid na nananalangin. And then tuwing Wednesday naman po, alas 3 ng hapon, prayer meeting po natin. So, alas 3 na yung oras po na yan, pinapanalangin din po natin. Siyempre, unang-una yung bansang Pilipinas po. Tama po ba? Siyempre, yung church po natin, yung mga mensahe. At ganoon din naman po, bukod po doon sa pananalangin, pwede po kayong mag-request ng inyong panalangin at pinapanalangin po yan ng ating mga kapatid doon mismo po sa gawain na yun. And then, binabalikan po natin ng konti yung ating mensahe tuwing linggo. At pagkatapos naman po ng ating service ngayong umaga, mayroon po tayong gawain para sa mga kids. So, sa mga kapatid po namin na mayroong pamangkin, apo, basta po kaya na po nilang makihalubilo na po. Welcome po sila dito. At lagi po namin binibigyang diin na maganda po mas maaga na bata pa lang po sila ay makakilala na po sila sa Diyos. Hanggang pagtanda po nila, dala-dala po nila yon na po.
And then pagkatapos naman po niyan, sa hapon, meron po tayong gawain para sa mga binata at dalaga po nating kabataan. 1:30 po yan. So ganoon din naman po, mapaka-importante po na may guidance, lalong-lalo na yung mga kabataan. Kasi may sarili na talaga po silang pag-iisip at desisyon sa buhay. So bilang magulang, kung wala man po tayo sa tabi nila, alam po natin na meron pong Diyos na gagabay po sa kanila. Ano po? And then yung ating pong Encountering with God Fellowship every last Friday of the month. So syempre po, February 27, magkita-kita po tayo dito sa ating sambahayan. 7:30 po yan ang gabi. At salamat po sa nagdadala ng isang dakot na bigas. Patuloy pong dumadami and malaking tulong po yan sa mga kapatid po natin. So sa hindi po nakapagdala, next week po, di ba? Magdala po tayo. Baka nakalimutan. So yun lamang po. Magkita-kita po tayo sa mga susunod na gawain sa susunod na linggo. Maaari na po tayong umuwi. God bless us all. Salamat po.